Bahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 7, mga talata 4 hanggang 53. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ng iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David? At sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba ay nalinlang din?" Tanong ng mga Pariseo. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin natin sa ating pagbasa na noong mga panahon na yon, si Jesus ay hindi kinikilala sapagkat ang paniniwala nila walang propetang manggagaling sa Galilea. At sinasabi pa nila na ang Mesiyas ay galing sa lipi ni Haring David. Hindi ba nila kilala kung saan nagmula si Jesus? Kaya nga tama sabi ni Nicodemo, masama at bawal labag sa kanilang kautusan na hatulan ng isang tao hanggat hindi pa nalilitis. Kaya lampati siya, kinwestiyon, "Ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka." Sinasabi nilang walang magmumula na propeta sa Galilea. At sinasabi pa nila na si Jesus o ang Mesiyas ay ipanganganak sa Bethlehem. Hindi ba nila alam kung saan pinanganak si Jesus? Maaari hindi. Kasi ng mga panahon, wala pa namang social media. Bali-balita lang sa true bibig, sa pamamagitan ng bibig ang pagsasalin-salin ng mga kasaysayan, ng mga kwento, mga pangyayari. So puntahan na po natin ang atin pong pinakasusing salita. Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Ito yung mga katagang binitawan nila at sinasabi nila sa isa't isa. Sapagkat ang kanilang pananaw, ang kanilang paniniwala ay walang magmumulang propeta o Mesiyas sa bayan, sa lugar ng Galilea. Pero dahil nga sa kanilang saradong isipan na hindi pagtanggap doon sa kanilang pananaw at pinaniniwalaan, hindi nila na-experience, hindi nila na-enjoy kung sino ba si Jesus, kung ano ba ang dala ni Jesus, kung sino ba si Jesus, diba? Sinasabing sa mata o pinakapusod na nag-aalim po yung bagyo ay may kaunting ulan at mahinang hangin lamang. Totoo din, nabasa ko ang pinakamapayapa at ligtas daw na lugar, pinakatahimik daw na lugar ay yung pinakamata ng bagyo, pinakapusod ng bagyo. Wala daw talaga doong malakas na hangin, kundi panatag. Diba? Wala ang napakalakas na buhos ng ulan. Ang humahagunot na hangin na magdudulot ng baha at pagkawasak ng mga tahanan. Masasabing ganito rin ang damdamin ni Jesus sa gitna ng matinding pagtatalo-talo ng madla kung sino ba siya. Panatag at payapa lang si Jesus, diba? Kaya nga sa ating kapaligiran, kapag maraming nagtatalo-talo, kapag maraming magulo, huwag tayong sumali, huwag tayong makiayon. Doon lang tayo sa pinakapusod ng bagyo, sa pinakagitna ng bagyo, sa pinakamata ng bagyo, mapayapa doon matiwasay doon Walang magpapabaha at walang manggugulo sa atin Walang magbibigay ng takot sa atin, di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagpapatuon niya tungkol sa sarili. Pero lahat sila ay pawang mga bulag at bingi na pinaiiral ang gusto lamang isa-isip. Ano ang tawag niya? Ano ang tawag sa ating pagninilay, sa ating refleksyon? Kamangmangan. Ayan. Bakit? Sarado ang puso, sinarado pa ang isip. Kaya ano ang nangyari? Di walang natutunan. Ano ang resulta? Di kamangmangan, di ba? Minsan marami ring taong ganun Mas pinaniniwalaan yung kanyang sariling pag-iisip, yung sariling alam. Pagkatakot na mawalan ng kayamanan at kapangyarihan, pagmamapuri, lahat ng mga ito'y hadlang sa pagtanggap sa katotohanan. Ano po yung mga hadlang para matanggap ang ating katotohanan o para matanggap ang katotohanan ng umiiral? Ano po yung mga hadlang? Kamangmangan, di ba? Pagkatakot na mawalan ng kayamanan at kapangyarihan. Ano pa? Pagmamapuri sa sarili. Lahat ng mga ito'y hadlang sa pagtanggap sa katotohanan. Kaya nga kapag
masyado na tayong bilib sa ating sarili, yun na. Doon na nagsisimula na hindi natin natatanggap at mararanasan ang katotohanan. Ngayon man, tayo mga bininyagan sa biyaya ng Espiritu Santo ay nakalaya na sa silo ng kadiliman. Wika nga sa Efeso, hindi na tayo parang mga batang inaanod ng alon at tinatangay ng hangin ng mga aral ng mga tuso sa kanilang pandaraya tungo sa kamalian. Kaya nga kapag tinanggap na natin ang katotohanan, hindi na tayo matatangay ng mga panliling lang, ng mga pagkukunwari, ng mga tuso, ng mga bulaang, mga ngaral at bulaang propeta. At hindi na tayo maililigaw, bakit nasa atin na yung katotohanan? Sa halip, sa pamumuhay natin sa katotohanan, uunlad tayo sa pag-ibig. Palapit sa Kanya na siyang ulo ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang magiging resulta kapag tinanggap natin ang katotohanan? Uunlad tayo sa pag-ibig. Palapit kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo na siyang ulo ng iglesia, ng simbahan. Siya ang ulo ng lahat ng mananampalataya. Paano mo pinagtitibay sa ibang tao ang lubos mong pananalig sa mga aral at utos ni Kristo? Hamon po ito sa atin ngayon. Paano nga ba natin pinagtitibay sa ibang tao, sa kapwa, ang lubos nating pananalig at mga aral at utos ni Kristo? Nakikita ba sa atin? Nagniningning ba sa atin? Nakaka-impluwensya ba tayo? Naaakay ba natin sila? Naa-attract ba natin sila na lumapit din? Manalig, manampalataya sa ating Panginoon? Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye.